mga sasakyan ang hindi available. Okay. Sasakyan. Okay, so as early as now, medyo magparamdam na ho kayo kung kayo po yung kasama sa camp. Ng ilan na nag-signify, no? At yung mga gusto, magsabi na rin ho para malaman po natin kung ilang nag-prepare na sasakyan. At paghanda na rin po ang coffee, which is 1,000 pesos. At ina-announce rin po na mayroong mug na ibebenta. Yung mug is nakalagay po dun sa mug yung theme of the camp. Yung hong ganung mug is 150 at personalized. Kasi pwede personalize yun. Nakaprint yung pangalan nyo dun sa mug nyo. So, ang cost po niya is 100 pesos. So, gusto nyo bumili, balak nyo bumili, huwag na kayo magdala ng mat, papuntang cup, doon na ako kayo bumili. So, meron available na mat for sale, 100 pesos. So, magagamit na nyo, souvenir cup. And then, by May 23 to 27, yun naman ang ating DDBS. So, meron na tayong form, meron yung mga estudyante na gusto i-enroll sa 5 days sa DDBS po natin. Paki-fill up mo yung mga pangalan para malaman po natin. Ang i-goal po natin, attendance this DDBS po natin this year is 80. At pinakamababang age po ay yung basta pwede na hong magbasa or at least grade 1 para hindi naman yung parang babysitters na tayo dito at mag-aalaga na masyadong bata ng attenders. So the youngest we can enroll ay kung at least 6 years old. Nag-aaral na, ganyan. Grade 1. Pero yung mga anak ng members natin na paliliit, okay lang, papuntahin nyo lang ho. Hindi naman ganun karami yan. So, kaya na siguro natin ma-contain mga anak po natin na bata. Hindi mo sila ganun karami. At this time, meron po tayong hingin na fee, which is about 20 pesos for the 5 days. This is the first time na gagawin natin ito. Kinopya lang po natin sa Banawe. Dahil Banawe po, nag-charge sila ng 20. Actually, hindi mo yung bayad dahil hindi mo makakasapat yun. Talagang bayad yun. Kasi 5 araw po silang free snacks. Libre po ang mga materials na gagamitin po nila. So, para lang may participation ng mga pagulang. And then, last Tuesday, nasa Philippine Bible Society. And I was able to get several Bibles sa Tagalog. Ang Bible pala, according to in-explain po sa amin yan sa Philippine Bible Society, meron dalawang klase ng Bible. The FBB and the NBB. Itong FBB corresponds to form-based Bible, form. Ang ibig sabihin mo ng form-based, kung ano yung nakasulat sa original, sinalin lang siya sa katumbas ng salita sa present language. Halimbawa, sa Amos 4:6, I will give them cleanness of teeth. Sa original, that is Hebrew, yung mababasa nyo, cleanness. Ang katumbas niya sa English, sa form-based na English, is King James. And I will give them cleanness of teeth. Ngayon, ano ba ang meaning nun? Ang meaning ng cleanness is famine. So, ang ginawa ng ibang mga translators, sa halip na kunin yung salitang cleanness, pag hindi mo alam na famine pala yan, akala mo lang, siguro binigyan sila ng distribute ng toothpaste. Kaya merong cleanness of teeth. Yung pala, ibig sabihin ng cleanness of teeth, pag gutom, kasi wala kang makain, walang tinga. Kasi walang makain. So, ang ginawa ng mga ibang mga translators sa Bible, kung ano yung talagang kalugan niya, yun na yung nilagay nila sa Bible. So, yun ang nila kung bakit meron mga meaning-based Bibles. So, ang katulad, ang halimbawa po ng mga meaning-based Bible, yung ang mabuting balita. Ang magandang balita. Yan ang mga meaning-based. Sa English naman yung The Living Bible and IV. Yan ang mga meaning-based.
But if you want to stick to the original form ng salita at isinalin lamang sa present language, you are looking for the form-based Bible. At ang example ng mga form-based Bible is the KJV. Sa Tagalog naman, yung ang Biblia. Yung sinaunang English, sinaunang Tagalog natin, ang Biblia. Yun, ano yun, form-based yun. Kami yung malalim ang pagkakatagalog yun. Ano yung form-based siguro yun. So yung mga pinababaw, pinadali ang kahulugan, you know, yung mga meaning-based Bible. So I have here about 20 meaning-based Bibles. So maganda rin po na may copy tayo ng form-based, may KJV, may ang Biblia kayo. Ito naman po, ang mabuting balita para may compare nyo. Sa mga parts namin, yung mayroong intindihan, buksan nyo lang sa meaning-based, yan pala ang kahulugan nun. So, paki-distribute that, one per family. One per family. Yung iting, ang Biblia yun, form-based yun. Form-based yun, ito yun. Talagang susok sa original yun. Base sa original. Yung talagang kahulugan na. Kunyari, salita, ang katumbas sa salita ng Hebrew is cleanness o kalinisan. Sa Tagalog, kalinisan ng ngipin. Kalinisan. Kinuha na lang yung meaning niya. Ginawa, paggutom na niya sa English. So, yung mga meaning-based Bible, ang mababasa niyo, hindi na kalinisan ng ngipin. Paggutom na, mababasa niyo. Hindi na rin yung talaga meaning niya. Yung salita niya. So, yun ang mga meaning-based Bible. One per family kasi limited lang. Kasi yung 10, pinadala ko na sa Banawe. So, 20, siguro may mga 20 families na siguro. Pwedeng dalhin yan sa visitation kasi lang baka matakot sa inyo Kasi may nakalagay dyan, generics pharmacy. Masabi, nahinti kayo ng gamot. Sinuha ko lang. Sinuha mo pinaka po. Isa, dalawa. Hindi pwede, wala. Hindi pwede, wala. Sige, mamaya nga po. Bibigyan ko kayo. Isa, sino pa? Dalawang families. 3 families. Sino pa? 4. Dalawa. 5. So, mamaya po, magdadala ko ng 5. Okay, yun lamang po makapuno tayo sa ating mensahe. Parang meron tayong bisita na hindi na-recognize. Na-recognize ko yung second time. You start your Bibles to Psalm 139. Ito ang ating mensahe sa mga ito. Announce ko rin mo pala yung resulta ng visit natin sa Guimaras. We have about 10 pastors who attended. So, hindi yung ganun karami dahil may tropical, tropical depression ba yan? Low pressure, maulang hulo noon. Kahit sa Saturday, usually Saturday, maraming activities sa mga pastors. So, we only have about 10 pastors na kami. Pero halo-halo, may Protestant, may Pentecostal, may Fundamental Baptist, may Reform. Halo-halo. Hindi naman. Yan yung babay sa naman. Pentecostal. At, so it took place in Guimaras. Meron mga galing Bacolod. Meron galing Aklan, meron galing Iloilo, and the rest are from Guimaras. May taga Buenavista, may taga Hordan. At nakakatuwa ko doon, kahit nahilan nila lang yan, puro mga top caliber, mga top caliber yung mga maten. Meron doong translator ng Bible for 16 years. So, maten. At meron namang isang debater na Reform. So, hindi ko Baptist, pero Reform. Pero Doctrine sa Salvation, kaparehas natin. So, medyo mainit ho ang kasi mga intellectual mga may master's degree, At mga highly intellectual mga tao.
So, nag-spark ang konting discussion. At ang hindi ko natapos yung discussion. Kaya they are asking for another. So, nag-request po sila ng panibago pa. At okay naman ho dahil most of those that discuss, grupo ho natin. At medyo na po-provoke sila sa doctrine. Kaya gusto nilang pakinggan pa. Hindi nila maintindihan yung doctrine natin na decree of God, the sovereignty, salvation. Medyo repulsive talaga sa tao yun. Pero maganda naman yan, kung sabihin, napoprovoke sila, mukhang pinag-iisipan nila. So, hindi sila kontento sa doktrina na nila at gusto pa nilang mapakinggan. So, pray po natin na magiging way yan na recover ang marami. No? Kasi kung pastors ang convert, instrument na sila para convert yung mga simbahan nila, di ba? So, mas maganda yan. Kumbaga, instead na paisa-isang membro ang mag-convert, kung pastor sa mag-convert, may possibility na buong church ang madadala mag-convert. So, yun ang ating aim na ma-spread ang katotohanan. Kasi, hindi naman tayo pwedeng kontento na tatahimik lang. No? Dahil kung tatahimik tayo sa pangangaral ng katotohanan, wala na ibang mga aral. Alam, hindi yung mga nasa mga cult sa mga aral. No? Yung mga nasa maling doktrina. Sila pa naman yung masisigasi. Almost nasa kanila ng television. Nasa kanila ng radio. Bihira kayo makarinig ng mga sound baptist na nasa radio. Sound and teaching na nasa television. Most of those na nasa mga media, na mga nag-preach, most of them, hindi talaga tama ang kanilang doctrines. So, pray po natin na magiging instrument din po tayo sa ganitong bagay. Mag-isli po natin din. And Pastor Delphine is inviting us. Makakating po tayo doon. No? Sabi niya, kung maganda, mag-roro kayo. Para maraming mga punta. So, kung mag-roro, at least, magti-3 hops. Pagod. So, willing ka naman na mapagod in exchange for sightseeing. Nakita mo yung Mindoro, Guimaras, Iloilo. Nasa sa inyo. Actually, ang land trip niya is about 3 hours. To Batangas City, and then tatawid ng Mindoro is about 3 hours to the other end of Mindoro. So, Barts naman, and then another 3 hours Iloilo to, Rojas to Iloilo City, that's another mga 3 hours. 2.5 hours, 3 hours. Okay lang. So, it's up to the person na lang kung they're willing to experience it or not. Pero, meron din po ang mga means. Kung gusto naman by plane, lahat kayo ng Iloilo City, and then 15 minutes boat to Guimaras Island. 15 minutes lang, 15 minutes. Maganda experience sa Guimaras kasi kakaiba island siya na parang 5 towns lang. Pagtabi mo doon, ang lamig doon kasi masyadong maraming puno. Yun doon yung mango capital yata ng Pilipinas dahil ang sarap ng mangga at bawal magdala ng ibang mangga. Hinukupis ka. Kasi yun ang industry nila doon. Gusto nila i-promote yung mango industry. Ano po ang kakaiba doon sa Guimaras. At ang place kung saan nidadaos ang conference this time, doon sa Pinsan at kaklase ni Pastor Delphine, may-ari ng resort. At the same time, meron siyang 32 hectares of palaisdaan. Kaya nag-reserve na ng isda para pagka doon na tayo, i-scoop lang isda doon sa palaisdaan niya. Doon na rin, tabi ng dagat, may resort sa doon, may kubo. Tapos, may time pa, gusto niyo pumasal doon sa hacienda ni Pastor Delphine. Meron po siyang 6 na hektarya doon. Ano lang po doon, rough road, kasi hindi ko masyadong primero mag-Guimaras. At ang pinakamalapit na palengke mula sa bahay is about 10 kilometers away. Sa pinakamalapit na tindahan, mga 1 kilometro. Kaya habang nandun ako, wala akong libangan. Nalibangan ko doon, mamuli ng damang. Alam niyo ba yung damang? Nalibangan ko doon, namuli ako ng damang at nagpapaaway ng damang.
Okay? Wala na. Psalm 139, just read your, turn your Bibles to Psalm 139. Psalm 139, 7 to 12. This passage is about omnipresence. Omnipresence in Christ. The title of our message this morning is You Can Run, but You Cannot Get Away. Hindi ba kasi you can run, but you cannot hide? Ito na, hindi ba ko lang ng konti. You can run, but you cannot get away. Hindi ka tumakbo, pero hindi ka makakatakas. Bakit? Because God is omnipresent. So actually, basically, ang minamention dyan sa Psalm 139, verses 7 to 12 is about the omnipresence of God. What do we mean by omnipresence? It means God is everywhere. God is everywhere. God is present everywhere. At all times. Whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me. Yea, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. The darkness and the light are both alike to thee. Ito pong omnipresence of God should cause both terror and comfort at the same time. Comfort for Christians, right? Dahil kahit anong sitwasyon mo, alam ng Diyos. Pwede ka samahan ng Diyos. Nandidiriyan ng Diyos. Kahit nasang lugar ka, kahit anong kalagayan mo, God is always present. He is always with you. He is never away from you. Not in a single moment. Hindi siya nawalay sa'yo. Because God is everywhere. Lalo pa, if you're a child of God, the Holy Spirit dwells within you. You know? So, omnipresence should give comfort to every child of God, knowing that God never sleeps, knowing that God, in any moment, nakaligtaan ka niya, o iniwang ka. You remember that poster, no? Merong poster na nakalagay doon, yung footprints in the sand. Parang song yata yun, no? Song, footprints in the sand, and then, inanarate lang yung nandun sa home, no? According to the footprints in the sand, sabi ng Kristiyano, siya raw ay nanaginip. And in his dream, he saw himself, the Lord, walking along the beach. At habang naglalakad sila sa beach, dinilingon niya yung kanilang pinaglakaran ng Panginoon. He noticed two sets of footprints, di ba? Meron 2 sets of footprints, bali 4 na piraso yun. Pero sabi ng Christian, sabi niya, Lord, I noticed that while we are walking together, meron mga times na parang dalawa lang nakikita ko. Yung 4 na bakas, naging 2 lang. So it means, isa lang na naglalakad. At tapon ako, Lord, yun po yung mga moment na pinakamasaklap sa buhay ko. Those were the darkest moments of my life. Ibig sabihin pala, Lord, pagka mahirap pala ang sitwasyon ko, ako na lang ang mag-isang naglalakad at ako iniiwan mo. So, sabi ng tawanan sa kanya, dun sa dream, you're wrong, my child. Yung sinasabi mo na dalawang paano lang, isang set na lang nakikita mo during those darkest moments, hindi na ikaw yung naglalakad doon. Ako na yung naglalakad na yan at ikaw, kinakalong na kita, binibigit sa kita. So, the Lord was never away from us. Hindi tayo iniiwan, no? Because He is an omnipresent God. So, this should give comfort to every child of God, knowing that God will never leave us nor forsake us. But at the same time, this should strike terror to any rebellious person. Ano, sa isang unsaved, sa isang unbeliever,
na walang inangad sa kanyang buhay, kundi masunod ang kanyang laya, masunod ang kanyang kagustuhan. Sa isang tao na walang respeto sa Diyos. Ano? This should strike terror from you dahil lahat ng ginagawa mo ay nandoon ng Diyos. He is an ever-present witness sa lahat ng ginagawa mo. Sa lahat ng iniisip mo, alam na niya, kabisado na niya. Ano? Wala kang lugar na pinuntahan, wala doon ng Diyos. Wala kang ginawa na hindi siya saksi. Because God is omnipresent and omniscient. Okay? So, sana po yan ang marilay sa atin na mensahe ng katotohanan ng omnipresence ng Panginoon. At kahit tayo Kristiyano na, kung minsan nagbabalak ang gumawa ng kasalanan, mapapadala lang isip ka pag naalala mo yan. Correct? Mapapadala lang isip ka. At sana po yan nga maging epekto sa atin. No? So, you can run, but you cannot get away. Alam niyo po sa buhay na ito, there are things na pwede natin takasan eh. Pero isa rin katotohanan na merong mga bagay-bagay na hindi mo natatakasan. And this morning, or perhaps today, hindi natin matapos lahat, ano? I will give to you about 4 things na hindi po natin matatakasan. You can run from these things, but you cannot get away from these 4 things. Pwede mo takasan ng kolektor? Pwede kang tumakas sa isang bisita na ayaw umagit ang bisita? Pwede mo takasan ng misis mo? Pwede mo takasan ng mister mo? Pwede mo matakasan kahit sino? Ano? But you cannot run from God. And you cannot run away from yourself. You cannot get away from sin. And another, you cannot get away from death. Right? Those are the several things na hindi natin matatakasan sa ating buhay. No matter what. Sa sarili mo. Kahit saan ka punta, bitbit mo sarili mo. With all the troubles of your mind, kahit saan ka, dala-dala mo yan. Matakasan mo ba yan? Not even your sin. You cannot escape from your sins. And you cannot escape from God. And you cannot escape from death. So, sa mga ito, mga kapatid, unahin na lang natin yung sin, ano? And death. Kahapon, I received the news, ano? Yung stepmother, yung ginan kong babae, passed away at the age of 68. At we will take this opportunity to share the gospel. Nakalungkot lang sa kanyang circumstansya, nakakaipon-ipon lang sa dahil na rin sa busy sa mga anak-anak buhay at mga trabaho. Pero may mga pagkakataon na sayang mo sa gusto, you have to be there, no? And we will take that opportunity to share the gospel of Christ. So, she died yesterday. First of all, mga kapatid, we cannot get away from sin. Meron po daw tao, ano? I have heard of someone, nakapatay siya. At ito hindi ko malayong mangyari. Na isang tao yung makakapatay at tatakas. At doon sa lugar na tatakasan niya, maaari magkapamilya siya. At iayos niya ang buhay niya. Titino siya, di ba? Magiging maganda ang kanyang buhay. Pero tanong mga kapatid, talaga bang nakatakas siya? Diba, sabi nga, mahaba ang kamay ng batas. Alala niyo pumatay ng contestant sa Italy, diba, after 20 years. So, hindi siya nakatakas sa guilt. He was never able to get away from the guilt of his conscience. Ito pong nabasa kong istorya, kahit na ng ibang bayan na siya, nagbagong buhay na, inayos na niya sarili niya, nagpamilya na siya, maayos ng kabuhayan niya. After several years, he surrendered. Dahil hindi po niya matakasan yung bigat sa kanyang conscience. No? And according to the Bible, we will read Numbers 32:23. No? It says that your sin will what? Find you out. Ibig sabihin ng your sin will find you out, it will overtake you. Ma-overtake ka niyan. It will overtake you. Your sin will find you out. So that's one thing that we cannot escape.
from. Hindi ho natin matatakasan ng ating kasalanan. Because the Bible said it. The Lord said it. Your sin will overtake you. Your sin will find you out. And there are several proofs of that from the Old Testament, from the Bible, even from the New Testament, na makikita po natin. At kahit sa present na mga experiences na yun, the Euro generals were never able to get away, di ba? The controllers were not able to get away successfully from that. Kaya ngayon, mas tumindi na yung mga ruling ngayon sa Senate. Na pagka mag-absent, kailangan mayroong doctor certificate. Kasi para lang hindi ka ma-attend sa hearing, magsasakit-sakitan. Kailangan may pruweba. At ngayon, inadapt na yata ng school yan. Kasi mayroong mga estudyante na kung ayaw mag-exam o hindi prepared sa exam, mag-absent. Kailangan may doctor certificate. Kaya mas pumibigat tuloy ang buhay ng tao ngayon because of the sin of others. So, we have seen na, what was this? Haman. Ito po si Haman was never able to get away from his sin against the Jews. He was overtaken by that. Kaya naging end ni Haman, he himself was hanged. Siya po ay ibinitin doon sa guillotine. He prepared the guillotine for the Jews, for Mordecai and for the Jews. But eventually, siya po yung ibinitin doon. He was after the life of Mordecai and he was after the Jews. Na gusto niya ma-wipe out ang mga Jew dahil sa hatred niya kay Mordecai. For no reason. O may reason man, hindi matama ang kanyang rason. Dahil lang na hindi nagbabaw sa kanya si Mordecai. He was willing to annihilate an entire race, the Jewish race, just for that. At yung kasalanan na yan, hindi ho pinalampas ng Panginoon niya. Kaya sabi ng kanyang misis at ng isang advisor, Hudyo pala kinalaban mo yan. Hindi ka uhubra sa mga Hudyo. Nalalam nila kasaysayan ng mga Israelites at Diyos ang nagtatanggol sa kanila. Diba? The Lord defended them against the Egyptians, against the Moabites, against the Edomites, against all their enemies. Kaya sabi ng advisor ni Haman, you cannot fight against them because God is fighting for them. Bakit yung mga natatabunan ng baha, natatabunan ng flash floods, natatabunan ng puti? Sino may kasalanan? Marami may kasalanan doon. Kasalanan ng mga kaingineros. Sino pa? Hindi lamang kaingineros. Mga illegal loggers. Reminders, pagkasira ng natural condition ng lupa. Yung hindi tamang practice ng pagmamining. Kaya yata yung sa Baguio, di ba? Dahil halos sinukay na yung Benguet. Butas-butas na ilalim niya. Humihina ang pundasyon ng lupa. Ano nangyari sa isang village sa Trinidad? Yun ang nagtitibingan natin, di ba? Natabunan yung isang portion ng Trinidad. 2 village siya tayo, or the hundreds na natabunan. Wala, hindi na sila hinukay. Hinupo ako na lang nagtitibingan. So yung ginawa po natin, babalik yan. Hindi lamang noon, pati ngayon. Yung mga kasalanan na nagagawa po natin, hahabulin po tayo yan. Alam niyo ba yung mga Dominguez brothers? Parati silang masaya na protected sila. Di ba? Your sin will find you out. Asan naman yan? Nagtagal ba ang kanilang happiness? Nagtagal ba ang kanilang joy? May joy ko ba sila doon sa loob? Achan did not escape. May kasalanan sa Achan, na-trace kung sino nagkasala. Bakit natalo ang Israelites sa AI? Bakit namatayan sila ng 36 soldiers? Bakit bumaba ang Quran ng bansang Israel? Samantalang napakalit na bansa ang kanilang kalaban. Ano sabi ng Panginoon? There is sin in the camp. Meron nagkasala sa inyong grupo. There is sin in the camp. And it was raised. Sino po ang na-discover na troublemaker? It was Achan.
Alam niyo yung pangalang Achan, it means troublemaker. And he was buried or stoned to death in the valley of Achor. And the word Achor means trouble. So the troublemaker was buried in the land of Achor. Ano? Dahil nilabag na yung instruction ng Panginoon. So we cannot escape from our sins. And none of us has never committed a sin. Lahat po tayo ay nagkasala. Ngayon, mga kapatid, sa lahat ng kasalanan niya, hindi mo natin matatakasan niya. Akala ba natin, God is love, God is so good, He will just pass over our sin? Malampasin na lang niya ang kasalanan natin dahil He is a kind God, He is a God of love? No way. That is why, sa Bible, in the book of Revelation, na meron po tinatawag ng mga book of works. At idagdag mo pa dyan, God is omniscient, God is omnipresent, and God is omnipotent. Kaya lahat ng works natin, mga kapatid, recorded in the books. In those books of work. Ano? Wala sa ating hindi nagkasala. At sa lahat ng nagawa nating kasalanan, lahat yan, listado yan, naka-record yan. And all those books will be opened according to the book of Revelation chapter 20. And everyone will be judged before the white throne judgment of Christ. Ano? According to the works that they have done in their lifetime. Sa buong buhay mo, lahat ng kasalanan mo, yan po ay naka-record. And you will be judged according to every one of those sins that we have committed. And you know what? Because God is a God of justice, dahil ang Diyos ko ay Diyos ng justisya, you will have to pay for those sins. Pagbabayaran mo, pagbabayaran ng tao, ang bawat kasalanan kanyang nagawa. That is why the Lord prepared hell. Dahil doon po natin isa-serve. Doon pagsisilbihan ng tao ang kanyang sentensya. Doon sa impyerno. Bakit, mga kapatid? Dahil hindi mo pwedeng palagpasin ng Diyos ang kasalanan. Hindi niya pwedeng magawa yan. Hindi niya pwedeng gawin yan. Because His holiness will not allow it. His justice will not allow it. It will not permit it. Pero sa kaso natin, mga kapatid, sa ating mga naligtas, tayo ba naligtas dahil walang kasalanan? No? Marami tayong kasalanan. Ano? Pero naligtas tayo. Bakit? Dahil meron nagbayad sa ating mga kasalanan. Meaning, hindi pa rin po nabaliwala ang justisya ng Panginoon. Nasatisfy pa rin ang justisya ng Panginoon. Kaso nga lamang, sa halip na tayo ang magdudusa sa ating kasalanan, si Kristo ang nagdusa para sa ating mga kasalanan. Yun po ang nangyari dyan. Pero hindi mo pinalampas ang kasalanan. Dahil yung kasalanan natin, pinagdusahan ng ating Panginoon. So that's the point this morning. Kasalanan, hindi mo matatakasan at hindi mo pinapalampas ng Diyos yan. Darating ang araw, no? The sins that we have committed will overtake us. Ano sabi po sa Ecclesiastes 12:13 and 14? Let us hear the conclusion of the whole matter. Let us fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it is good or whether it is evil. Kahit mga secret, done in secret, committed in secret, thought in secret, inisip mo sa recesses of your minds, doon ko lang itinago sa chambers ng iyong utak. Alam ng Diyos yun. At sabi ng Bible, with every secret thing, God will bring to judgment every work, whether it is good or evil, with all those things that are secret. Ano sabi ng Hebrews 4:12? 4:13 rather. For there is no creature that is not manifest in the sight of Him with whom we have to do. But all things are naked in the eyes of Him with whom we have to do. Ang lahat ay hubad at hayag sa mata niyong ating pagsusulitan. In short, walang kasalanan na nalingid, walang kasalanan na natago sa paningin ng Diyos, kundi iyahayag ng Diyos yan. Kaya nakakatakot ng Diyos kung wala kang tagapagligtas. Minsan ang pagkakala natin sa Diyos ay parating napakabait ng Diyos, ang Diyos ay parating napakamaunawain, mahabagin na Diyos, kaya okay, alright ng kasalanan. Nakakalimutan natin ang Diyos ay Diyos din ng kahatulan, siya Diyos din po ng katarungan,
At siya Diyos ng kagalitan. Galit po siya sa kasalanan. Galit din siya sa nagkasala. Okay? So, sana po yung mga katotohanan yan, magtulak sa atin para magsisi sa harapan ng Diyos. Sa halip na ikubli ang kasalanan, sa halip na ipagtanggol ang kasalanan, sa halip na i-justify ang kasalanan, aminin mong ikay nagkasala sa Diyos. At tumingin ka sa Panginoon Jesus bilang iyong tagapagligtas. Dahil walang ibang pwedeng solusyon dyan. At pag hindi na solusyonan niya, haharapin mo yan sa Diyos balang araw, sa araw ng paghukom. So the only solution to that is the Savior, which is our Lord Jesus Christ. Ang nakakalungkot lamang, mga kapatid, ang mundo ngayon, sa halip na lumapit sa Panginoon, they come up with different formulas. Ano ba yung mga formula na naiisip ng tao para mawala, mabura ang kanilang kasalanan? Meron tinatawag na conscience money. What is that conscience money? Mag-donate na lang ako sa ganitong foundation or school or town. Pero actually, ano yun? Conscience money. Kasi ang laki na nakuha sa kaban ng gobyerno, ano? Para ibalik, para mabawasan ng konti ang kanyang guilty conscience, ibabalik yung ilan. Pero yung ibinalik, hindi rin naman pala sa kanya galing. Kaya nga, hindi makapayag yung mga senators doon sa agreement yan, di ba, ni Ombudsman? Gutierrez, di ba? Bakit? Ang agreement na pinasok ni Gutierrez is 50% of the 300, bali 150 million. Di ba? Ang ibabalik. Ibabalik ni Garcia yung 150 million in exchange na yung kanyang kaso hindi na yung kasalanan niya? Plunder, hindi na magiging plunder. Kaya nga, wala na sa kulungan kayo eh. That was already agreed upon by him and by Gutierrez. Pero ang kinamasama dyan ng senators, bakit ka papayag niya? Yung ibinalik niya, sa gobyerno pa rin dun eh. Sa Pilipinas pa rin ibinalik eh. Hindi may natira pa sa kanya 150 million na. Hindi rin naman sa kanya yun. Pagka papayag, parang tayo ginisa sa sariling mantika. Papayag ka na maiwan sa kanya yung kalahati na, ito rin yung kalahati, hindi naman talaga sa kanya. Ang binalik kasi, hindi naman talaga kanya yun. Kinuha rin rin sa kaban ng Pilipinas. Meron din point. Ang point naman ni Gutierrez, kesa wala tayo makuha, because the case against Garcia is very weak. Yun naman ang pinagtatalunan mo. So, bangan po natin ang susunod na kabanata. Dahil, nasa planchado na po impeachment. Okay? So, ano ginagawa ng iba? Penance. Just to eradicate the guilt of sin. Magko-conscience money. Mr. Congressman so-and-so donated this for the school or nagpa-scholar siya ng mga ilang estudyante, mga ganito, mga puspalad. Pagawa ng simbahan pa, But actually, what's that? Conscience money? Mababawasan ba niya ang kasalanan ng tao? Some would do penance, some would do flagellation, magpipinatan siya, magbubuhat ng krus. Kailangan mabinyagan ka, babautismohan para mawala ang kasalanan. Hindi kaya ugasan ng bautismo ang kasalanan. The belief of the Catholics, these infants must be baptized for the eradication of the original sin, pero wala ganung teaching sa Bible. Because according to the Bible, the blood of Christ only can cleanse away sin. 1 John 1:7. And Revelation 1:5. It's only the blood of Christ that can wash away sin. Not our donation, not our penance, not your baptism. Sabi sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. So it's not by work that we can be saved from our sins. Kaya mga kapatid, sin is one thing that we cannot get away from. Either Christ will pay for your sins, or you yourself will pay for the sins that you have committed. Kaya kung nararamdaman mo yung bigat ng kasalanan na yan, isang buni mo na sa Diyos yan. Ilapit mo na yung problema mo yan. Dahil sabi niya, come unto me, and I will give you rest. He that cometh unto me, I shall in no wise cast out. May solution naman din eh. Lumapit ka sa Panginoon. Hindi mo ng tawag,
At kilalanin mo ang kanyang bugtong na anak na bilang iyong tagapagligtas. Another thing, death. We cannot get away from death. Why? Because death is an appointment of every man sa mundong ito. Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, and after this is the judgment. Of course, we are well aware of the fact that not all of us will die, because someday the Lord Jesus Christ will come for His second coming. Pero hanggang hindi pa dumarating yan, mga kapatid, all of us will undergo this process. Lahat tayo, mapailalim yan. Lahat tayo makakaranas yan. Without divine intervention, pag hindi pa mag-intervene ang Panginoon sa kanyang second coming, at matanda na tayo, magkakasakit tayo, lahat tayo, mga kapatid, dadaan sa proseso niya. Walang makakatakas. Kahit gaano ka-powerful na tao, kahit gaano ka-influential, someday, you will have an appointment to meet your Maker. Harap tayo sa lumikha sa atin. At ihahatid tayo ni kamatayan. Minsan, paano nila kinakarikature si kamatayan? Diba yung may hood? Naka-hood na walang face? May face ba? Tapos may current, current ni kamatayan. Nadihatid ka. Actually, hindi naman yan si kamatayan, That is the process of separation. Separation of your soul from your body. At pag nag-separate na yan, napupuntahan niya. Either it will go to heaven or it will go to Hades. In the place of torment. And eventually, to hell. So, yan isang bagay na kapatid na kahit sa atin, hindi ho natin matatakasan. Nakakalungkot lang, halos lahat napagandaan ng tao, napagandaan niya ang kanyang retirement, napagandaan ang education, napagandaan ang kanyang memorial lot, yan, buhay pa, pinapalinis na niya kanyang libingan, di ba? Buhay pa, pinapaayos na, lamay na ng bakot niya, alam niyo ba ni Sir Pastor Delphin, may private cemetery? Pinasyal niya ako sa private cemetery nila, puro mga gabyon, kasi ang Gimaras na, most of the Gimaras noon, G ang apelido. Kaya si Gonzales, si Raul, is from Gimaras. Siya, Gabyon. Sino pa yung mga taga Goles yata. Basta most of the Gimaras ay mga G ang apelido. Yan. Ngayon, yung angkan nila, may sariling cemetery. So, isipin, buhay pa, alam mo na ako sa kahihinlay. Pinaganda ng tao yan eh. Alam mo na kung stainless, kung aluminum, kung nara, di ba? Alam mo na rin kung first class, second class. Hindi ba nga, nagbibilit na eh. Gusto ko, pag ikaw ang dadalaw sa akin, white rose lang, nagdali mo sa cemetery. Kasi pag ikaw kulay, iba nagdala niya. Baka ibang misis na nagdala pag ibang kulay. Basta pag ikaw lang, ganitong kulay lang. May color coding pa, alam mo na kung anong flower ang dadalaw sa'yo. Kasi nangyayari, nagtataka sila. May nagdadala ng bulang-bulang dito. Hindi na. Pero iba nagdadala ng flower. So, lahat alos, mga kapatid, napaghandaan ng tao. Pero hindi mo napapaghandaan ay yung after death. Yung before death mo, napaghandaan mo yan eh. Bago ka mamatay, yung paglilibigan mo, yung lote, yung paggastos, kung ilang araw, ang gusto ni Brother James, pag ako nung binurol, matagal, kasi nagpapatracing tayo. Kasi ang request ko, 3 days lang maximum eh. Kaya na, basta, tagal lang yun naman, kasi nagpapatracing tayo, kasi maraming attend ng church. Nakakipon tayo ng pamayo ng building. Sabi ko, 3 days, doon mo, gastos yan. Pero ikaw na namatay, ikaw pa magpapakain. Pwede din, halos yan lahat ng maghahanda na ng tao, no? Yun nga lang, nakakalungkot, maraming tao hindi po nagpaghandaan. Anong susunod sa kamatayan?
Ngayon, anong ino-offer ng ibang mga religion? Diba? Kung ano mga ino-offer nila, gawin mo ito. Magpadasal ka. Huwag ka mag-alala. Magpapadasal ka na para sa iyo. Para mahango ka sa purgatorio. Huwag ka mag-alala. Ganito. Ganito gagawin namin para sa iyo. Pero mga kapatid, ano ba tinuturo ng Bible? How do we prepare for that? Ano? Yaman din lang na hindi maiiwasan ito. Hindi naman kaya maiiwasan yan eh. Ano? Alam niyo po ang paghanda sa kamatayan? John chapter 11. Yan yung mababasa niya. John chapter 11. Verse 25. John 11:25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. So there is only one way to prepare for death. Meron po kalat na mga tao sa Biblia na handa sila sa kamatayan. Apostle Paul was one. Sabi ni Paul, for me, to live is Christ, and to die is gain. Ang sabi ni Job, though he slay me, yet will I trust in him. The Lord giveth, the Lord taketh away. Yan po ang mga tao na handa sa kanilang kamatayan. You know, they are ready for death. At tayo mga kapatid, tayo naman po paghaan ng ating gagawin. There's only one. Kasi hindi mo naman talaga na maiwasan yan. Believe on the Lord Jesus Christ. At pag dumating na sa kamatayan, kung isa ka sa mga mananampalataya kay Kristo, ibabangon ka rin mula sa kamatayan. Tawag po doon ay resurrection. At ang maganda niya, pagbangon mo, ibang anyo ka na. Parang buto, di ba? Ang buto, pag binawon mo sa lupa, kunyari namatay, dililing mo yung buto. Pag resurrect ng buto, buto mo ba siya? Hindi na, di ba? Yan po yung panibagong simula ng kanyang buhay. Parang ganyan ang buhay natin, mga kapatid. Kaya sa atin, welcome ang death, welcome. Kasi katay mamatay, pag na-resurrect tayo, we will welcome into a different form. Mas maganda pa kaysa dating kondisyon. Di ba masaya yun? Amen? Amen. Kung gusto mo una na. Joke lang, pero yun po ang katotohanan na mangyayari mo. So, the prospect of death is not really that grim for a child of God. Kasi meron po tayong hope of resurrection. Kaya sabi na po, we sorrow over them that are dead, yet we do not sorrow as those who do not hope, who do not have hope. Hindi tayo nalulungkot ng kagaya ng mga tao na walang pag-asa. Dahil tayo naman tayo nalulungkot dahil mawawala ang isang mahal sa buhay, pero sa kaiguturan ng ating puso, alam natin na muli rin natin silang makikita. So yung pong pagkakahiwalay sa mga ng Diyos ay temporary separation lamang. Na yun nga ang lalo pang magpapatamis pag muli kayo makita. Yung longing na muli mo siya makita. Ano? So how do we prepare for death, kapatid? Believe in the Lord Jesus Christ. Do not believe in your kindness. Do not believe in your good works. Do not believe in your religion. Do not rely on your righteousness. Huwag ka mag-rely dyan. Huwag ka mag-rely na may baptism ka. Hindi yan ang maasahan mo sa buhay. Ang maasahan mo yung Panginoon Jesus. Kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pailanin ka sa kanya. Dahil wala nang ibang solusyon dyan. Pag dumating na sa'yo yung punto ng kamatayan, masasabi mo ng may katapangan, kahit pa ako maglakbay sa silong at lilig sa libis ng kamatayan, I will not fear. Right? Sinabi ni David, though I walk through the valley and the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. So, sana po mga kapatid, pagmuni-muni natin yan. Hindi pa ninyo nararanasan yung peace of mind regarding that matter, perhaps wala pa ang Panginoon sa inyong buhay. Yung po ninyo yung panalangin, you settle that with God through prayer this morning. Sabuni mo sa Panginoon natin. Ilapin ninyo sa Panginoon ang inyong malatayin. Okay, tayo dito ngayon. Tayo magwakas sa ating panalangin at tuloy po natin ito. Kaya sa mga
Aming dakilang Diyos at mahabagin Ama, salamat po sa pahayagan ng salita. Salamat po Ama sa mga katotohanan na aming napapagulay-gulay na siya nagpapatibay sa aming mga pananalig, nagpapatibay sa aming kalooban at naghahanda sa aming mga sarili, both emotionally and psychologically, na kung darating sa ganito mga punto at mga sitwasyon, hindi kami madidisorient, hindi kami mayayanig sa aming mga buhay. It will not shatter us, but lalo po namin babalik sa inyo ang kalwalatian, knowing that all these things are arranged and decreed by you na talagang mangyayari. At mayroong mga kadahilanan at malinaw ang inyong mga plano kung saan patutungo ang bawat isa. Salamat po Ama na kayo po'y Diyos na napakatibay, napakalakas. Ang inyong mga plano, ang mga layunin kailanman ay hindi mababago at hindi mapag-frustrate ng kahit sino pa man. And because of that, O God, we can have an assurance na nakapagpatatag sa aming kalooban at sa aming isipan. Ang lagi namin naman na mga katotohanan ito ay may share, may disseminate din po Ama, ibahagi, ma-infuse din po Ama sa kalooban ng ibang tao. Gamitin niyo na lang kami instrumento na may pakilala ang Panginoon Jesus bilang kanilang pagpapalitas. At sana po mapatuloy ng kahabagan ng aming iglesia, bawat isa, bawat kapatiran, i-preserve niyo kami Ama sa makasalanang mundo ito, sa magulo at makasalanang mundo. Kami po yung makakamuhay ng naayon sa inyong kalooban at sa inyong kabanalan, nakakatupad sa aming mga obligasyon, sa aming mga tungkulin, at din po Ama ang pinataas ang aming mga kalagayan na pangkabuhayan o pinansyal ng bawat isa. Bukit niyo po ang aming mga sitwasyon sa mga sandaling ito, ang pinataas ang mga pangangailangan sa madalangan panghanapbuhay, maging sa pangangailangan pangkalusugan, may katagpuin niyo po Ama ang mga pangangailangan ito. Maging sa mga suliraning taglay ng bawat isa, naway tulungan niyo po ang bawat isa. At naway natin niyo po kaming payapa sa kanya-kanya mga tahanan at magabalik po ng payapa sa aming gawain ng mga tahanan. Lahat po namin ang pinasasalamatan at dinadalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Bago po, ngayon po natin ang bawat isa with this next. Shake hands with our principals. Birthday.